Hi guys, this is Shervini Benicia, your travel organizer from Cabanatuan City. And ngayon po, i-go through ko kayo sa Hong Kong Disneyland. So, kung po nagpaplano po kayo na mag Hong Kong Disneyland and na-overwhelm kayo or na-conscious kayo kung kaya ba ng oras, mahaba ba yung pila, ano ba yung makikita sa Hong Kong Disneyland, ano ba yung dapat unahin, or ano ba yung dapat kong biling pagkain, saan ako bibili, or marami pang ibang question na nasa isip mo na baka sakaling sa video na to ay masagot ko. So, para mag-go through ko kayo sa Hong Kong Disneyland, nag-print ako ng mapa ng Hong Kong Disneyland. So, para mas madali yung explanation, di ba? So, yung Hong Kong Disneyland, baliktad pala. So, yung Hong Kong Disneyland ay nahahati sa 8 na part. So, una, Main Street. Pangalawa, Adventure Land, Grizzly Gulch. Tapos, may isa pang Grizzly din dito. And then, Toy Story, Fantasyland, World of Frozen, and Tomorrowland. Okay, Ate Shai, saan ba ako unang dapat pumunta? So ako, ibibigay ko lang sa inyo yung idea ha. So ako, ayan, pag nandito na kasi kayo sa may center, eto yung harap ng castle. So dito nanonood ng Momentus. So dito kayo pwesto sa gabi para sa Momentus. So pag andito na kayo, pagpasok nyo ng Main Street, dire-diretso lang kayo, I always turn right. Lagi ako nag-start sa right. So ano ba ang meron sa right? Ang una ko mong makikita dyan ay yung Mickey and the Wondrous Book. So ito ay hindi ride, kundi show to. Okay, so mga 20 minutes or 30 minutes yung show. So nasa isang theater place kayo, dun kayo manood ng show. So ito yung una. And then after that, meron dito yung Mad Hater teacups, andito din yung kay Winnie the Pooh, tapos andito rin yung mga carousel, andito din yung kay Pilmar Magic. Ito ay show din po ito. And then andito din yung Fairy Tale Forest. Pero after ko mag Mickey Mouse Wondrous Book, dumediretso ako sa World of Frozen. Okay? So sa World of Frozen, meron tayong tatlong activity na gagawin doon. Actually, dalawa yung rides and then isang show. So yung isang show doon, si Anna and si Elsa kakanta, imimit yung mga bagets, so ganon, interactive siya. And then yung dalawang rides naman is Frozen Ever After tsaka yung Wandering Oak, yung slide, basta slide siya. So mauna yung slide bago yung Frozen Ever After. So yon. So ang pagkakasunod-sunod niya is yung slide and then si Anna, Playwoods, and then yung Frozen Ever After. Then after that, andito siya eh. Ito yung pinakamalayo. Okay? And ito rin yung pinakamarami ang tao kasi nga ito yung bago sa Hong Kong Disneyland. So before, walang World of Frozen. Okay? So sobrang dami talaga. Andito halos lahat ng tao nagpipictorial kasi ang ganda-ganda ng mga castle doon. Ganda dyan. And then after ko dyan, usually dadating na ako sa Toy Story. So sa Toy Story, meron tayong ride na pwedeng dyan, gawin. Tatlo. Yung parachute, yung RC Racer. Ito yung RC Racer, yung parang Vikings. Okay? And then yung isa is Slinky Dog Spin. So medyo nahilo ako sa Slinky Dog Spin. So uh, ano lang naman siya, banayad. Pero basta nung time na yun, nahilo ako. Ang pinaka-paborito ko sa ride na to is yung Toy Story because you can see the view from above kasi tataas ka niya. So secure naman siya. Tapos may lagayan din ng gamit doon just in case na medyo malaki yung bag mo, ipapaiwan nila sa'yo sa baba. I suggest na yung kunin yung spot is yung nakaharap sa Frozen World. So it's a different view kasi doon. And then, after that, titignan ko muna. Depende sa show. Ang priority ko na show sa Disneyland is Lion King. Grabe, Lion King pa lang, sulit na sulit na yung binayad nyo. So, don't miss Lion King. And then, kung saan lang ako mapadpad, dire-diretso lang siya. Tapos, minsan, di ba, from Toy Story, pwede ka kasi mapunta ulit sa Fantasyland. So, sa Fantasyland, andun yung Pilmar's Magic. Maganda rin to si Donald Duck. So, ano siya, 4D, 3D na. Basta nakasalamin kayo. Tapos, may show about Donald Duck. Tapos, andun din si Mickey Mouse. So, it's very cute and musical siya.
So yun, maganda rin yun. Philmar Magic. Maganda yun, don't miss yung mga show. And then, hanapin nyo kung saan yung Adventureland. Kasi usually sa Adventureland, andito yung show ng Lion King, andito yung show ni Moana. Yan, basta mga show, wag nyong i-miss. Kasi maganda talaga yung mga show. Or, paano ba? Alam mo yun, parang ang ganda kasi nung moment na nagpe-perform sila, tapos naiintindihan mo yung kwento, nakikintindihan mo yung lyrics. So it's very iba yung dating. Or basta sobrang matutuwa ka na parang, sulit yung binayad ko, napanood ko to, ang ganda. Sobrang ma-amaze ka kasi ang talented ng mga tao sa Disneyland. Yun. Tapos, yung Mystic Manor, medyo creepy siya, pero sa Hong Kong lang na Disneyland, merong Mystic Manor. Sa ibang Disney park, wala niyan. So, exclusive ang Mystic Point or yung Mystic Manor kasi tawag doon, 'di ba? So, doon sa Mystic Point, i-try niyo na rin. Medyo creepy lang siya, tapos nakakahilo, pero ride 'to na para kang pumasok sa isang vintage house. Tapos kinuwento sa iyo yung mga nangyari doon sa bahay na 'to. So, yun, ganun lang siya. And then, eto, Grizzly Gulch. So, ito yung isa sa pinakamagandang ride na na-try ko sa Disneyland na sobrang tuwag-tuwa ako na basta maganda to. This one is my favorite. Next to, no, hindi ko sabihin gusto ko yung hyperspace kasi hindi ka na akong atakihin sa hyperspace. Alam mo yun, nung sabi ko, nung unang napunta ako sa Tomorrowland, so hyperspace, so walang tao. Sabi ko, uy, first time, walang tao. So sige, ako naman, syempre first timer, di ko naman yun, hyperspace. Inisip ko baka may mga stars, ganyan. Tapos, sobrang dilim sa loob. And then, bigla na lang, sobrang bilis ng mga pangyayari. Pumikit na lang akong ganyan. Tapos nung pagdilat ko, tapos na. So sobrang, paglabas ko, parang gusto kong masok ha, ganyan. So parang, I did not expect na gano'n yung hyperspace. So, pero pandagdag adrenaline pa rin siya. Parang roller coaster siya na mahaba na pinaikot-ikot ka talaga. And then, ang isa pang hindi nyo sana ma-miss is yung parade ng mga mascot, nila Donald Duck, nila Mickey Mouse, ng mga princess, ganyan. So, yon. Tapos, meron dito makikita nyo sa may Adventure Land. Ayan. Dito sa Adventureland, dito nyo makikita yung Jungle River Cruise. Huwag mo na kayong mag-cruise sa tanghali or sa morning. Ihuli nyo siya. Mas maganda ang River Jungle sa gabi. So, may fire effect pa siya na mas ma-appreciate nyo sa gabi. So, pwede nyo siyang ipang huli-huli na para chill-chill na lang habang naghihintay ng momentos. Usually, wala na nagra-ride kasi sa gabi. Kasi nga, nagpapahinga na sila. So, kumakain na lang kasi naghihintay na lang ng momentos. Yun. Tapos, punta rin kayo sa Fantasyland. Usually kasi dito sa Fantasyland, dito nag-iikot yung mga princess, yung mga Disney characters. So kung gusto niyo ng encounter with the princess and princesses, mag-ano lang kayo, magpunta lang kayo dito sa Fantasyland. Pero usually naman ay nagkalat lang sila. So, yon. Tapos, may mga sa mismong app kasi, ipapakita nila or makikita ninyo kung nasaan yung ibang character doon. So, mababrowse nyo naman yung sa app kung ano yung actual na nangyayari dun sa Disneyland that day kung kailan kayo nandoon. Kaya napakahalaga na meron kayong map. Okay, so I suggest na pagka nagpunta kayo ng Hong Kong Disneyland, unahin niyo yung papuntang Frozen. Tapos maganda rin pala yung It's a Small World. So, maraming ganap sa It's a Small World. Nung una hindi ko siya na-appreciate, pero nung second visit ko, na-appreciate ko na siya kasi yung It's a Small World, andun yung mga representation ng bawat bansa. So, sa isang punta mo, parang na-experience mo na lahat ng bansa. So, it's very, very cute. Pero as always, ang top na sana hindi nyo ma-miss sa Hong Kong Disneyland ay ang Lion King. So, napakaganda ninyo. Noon. Tapos, marami namang kainan dito, pero I suggest na pwede kayong magbaon. So, pwede yon. Okay? So, marami naman dyan. Depende sa budget ninyo. So, I hope nakatulong sa inyo yon.